Kasi iniiwasan ni Mangga, mga kababayan, iniiwasan niyang banggain yung kanyang kapatid. Dahil mahal niya yung kapatid niya. Ever since the world began, magkasama sila, alam niyang adik ang kapatid niya. Ulit-ulitin ko, nung ako ay nakita ko siya sa dahig, ang unang salbo ko sa kanya, ay, siya pala nagsabi sa akin, "Oh, Marlica, bakit ka galit na galit sa akin?" Sabi ko, hindi to personal, yung kapatid mong Adictos Benedictos na ayaw mong anuhin, patagilin sa kapot sa kajotahan, sa pagbababoy sa bansa. Di ba, hindi niya ako sinagot doon. Gaganon-ganon lang. Oh, tapos yung pinapalabas nila, na pinapalabas ng mga alpotera, na ako ay nakipag-meet up kay Amy Marcos. Excuse me, hindi ako nakipag-meet up sa kanya. It just so happened na magkasama kami sa event. And excuse me, nung in-invite ako, kasama ako, kami lahat, ni Vice President Sara sa daig ng birthday niya doon sa lunch na yon, di ba, hindi ako nakipag-chami-chami sa kanya. Kasama ko si Distressed Mother. Ang unang sabi ko sa kanya, oh, ayan, binitbit ko si Distressed Mother, ayan, si Distressed Mother. Yan yung pinakidnap ang kanyang dalawang anak ng kapatid mong adik. Adictos Benedictos at ni Lisa Tanas. May ginawa ba si Amy kumpara sa Pilipinas? Kumpara siya kay Pangulong Duterte? Asa na? O ano na nangyari dyan kay Kaufman? O, okay yan. Bugbugin nyo ng comment yan si Vice Ganda. Pero hindi si Vice Ganda ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte. Hanggang ganyan lang ng mga yan eh. It's the same thing na ginagawa natin. Sa totoo lang, kalayaan niya mambastos at kalayaan ko rin babuyin ang mga baboy katulad dito mga Marcos na ito. Siyempre masakit yun sa atin kasi Duterte supporters tayo. Masakit yun na ginaganon ang ating Pangulo. O ano, magagalit na lang tayo kay Vice Ganda tapos i-ignore natin ang paglalaro ni Amy Marcos dahil magkaibigan sila ni Vice President. Sabi ko nga, hindi ko pangihimasukan ang pagkakaibigan nila. Pero hindi ako pwedeng pigilin ni Inday Sara dahil hindi naman ako sunod-sunuran katulad ng mga pinaglalabas ng mga Team Alpoterang mga bangag na dapat pagkaibigan ni Inday Sara ay hindi tayo magsasalita dahil kaibigan ni Inday Sara ay, pang ano yan, pang sarado ang utak o it's either ikaw ay binabayaran ni Amy Marcos. Hindi porket kaibigan ni Inday Sara ay hindi na tayo, ay kasi baka magalit si Inday, ganyan-ganyan kasi kaibigan niya si Amy. Harap-harapan ni Inday Sara, sinabi ko, ayan, yung kinidnap ng kapatid mo. At si Inday, concern doon kay Distressed Mother. Nasahig kami. Oh, nagsasalita. Kasi alam na ni Inday Sara yon before eh. Sinasabi niya kay Amy na, kinukwento niya yung kwento ni Sheena kasi alam niya na yung kwento. Nagalit ba si Sara sa akin? Uy, Marlica, wag ka naman ganyan kasi kaibigan ko yan. Hindi niya ako pinigilan na magsalita against sa mga bangag. Kasi nirespeto niya ang kalayaan ng bawat isa. Hindi porket kaibigan niya siya, hindi porket supporter ako ni Inday Sara, pwede niya na akong takpan yung nga bells ko. Dahil hindi niya naman gawain yan. Ngayon, going back dito kay Tambaluslos, dahil yan naman talaga ang punot dulo, at si Bangag at si Lisa Tanas, na gustong ipatanggal si Inday Sara, yan ang tinitira ni Amy. Pero ayaw niyang tirahan yung puno. Si Lisa Tanas at si Bangag, bakit pa naupo yung hayop na yan? Si Speaker Tambaluslos na yan. Hindi ba dahil kay Bangag at kay Lisa Tanas? Yan ang dinidiin sa inyo eh. O bumoto, nag-open ng investigation doon sa pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Ano na? Napanagot niya ba? After that resolution, napanagot ba niya si Remulla? Yung mga, yung mga kasabwat sila Kanilaw, si dalawang Remulla, si Anyo, lahat yun, napanagot ba niya? Na-push ba niya na pwede silang kasuhan doon sa certain agency na pwedeng mag-file ng complaint or case laban sa pag-kidnap nila. Hanggang ganun lang siya. Hanggang optics lang. Kaya, if you talk about Vice Ganda, durugin natin si Vice Ganda, mga gago. Mga Team Alpoterang bangag. Ang durugin ang mga Adictos Benedictos. Ito nga. Ay, diba? Mismo na may nabanggit din, I believe nabanggit ni Mangga na nagkaroon ng bayaran na how much is that? 150 million bawat kongresista o bawat kongresista. Bakit hindi mo pa imbestigahan yan? Yan ang i-push mo, hindi yung dambuhalang sanggol, jutang ginimis. If you are for the people, kayo dyan sa Senado, imbestigahan nyo si Tambaluslos kung nasaan, paano nila binayaran niyang 150 million kada kongresista. Dahil sinabi na nga ni Kong Marcoleta na bilang
nung siya ay congressman pa, ay hindi man lang ipinakita sa kanya, sa lahat sa kanila, kung ano yung articles of impeachment para kay Inday Sara. At yun na nga, may lumabas na nagkaroon ng bayaran bawat kongresista o tongresista o tambalulista, whatever ano man tawag mo dyan. Puro na lang optics si Amy. Ay, nako! Ay, nako! Damuhalang sanggol. Ano ba yan? Gaganon-ganon yung botox dito. O, di ba? Gaganon-ganon yung buhok niya para matakpan yung mga kuro-kuro. Puro na lang kapotahan yan ang ginagawa. O, mabubulok na lang ang Pangulong Duterte kasi kung talagang kayo ay gusto ninyong parusahan yan si Vice Ganda at i-boycott, lumabas kayo sa kalsada dyan sa Pilipinas at patalsikin ang mga bangag sa kanilang pambababoy sa inyo, pagnanakaw, kidnapping, mataas na bilihin, walang trabaho, krimen, baha, yung flood control na yan. Vice Ganda, tangay na. Nililis kayo eh. Nakakalimutan nyo yung laban natin. Kaya nga ako, nagpa-practice na ako bumibitbit ng Armalite. Di ba? Pa-practice na ako mag-bang-bang-bang. Kasi hindi mo masabi, yung mga assassins na mga putang inang yan, anytime, nasa likod ko. Eh di lalaban tayo ng sabayan. Di ba? Only one life to live in this world, darling. Patay kung patay. But siguraduhin natin, unang papantay ang mga paa ng mga hayop na yan. O ano, Vice Ganda pa rin kayo. It's okay lang, ituloy nyo yan. Pero ayaw nyo batikusin si Bangag. I mean, alam ko, mga palangga ko, nandiyan kayo, nagpapatikos kay Bangag. Ay, napapaniwala kayo kay Amy? Nakita nyo ba nilalason na kayo dahan-dahan? Through Alpotera Group? Ang galing ni Amy. Nakita niyo yung mga reels ngayon na pinapabango siya? Na yun, mayroon pa nga Amy 2028 and Sara. Mapapabudol na naman tayo sa Marcos. Tapos ang ginagawa ng Team Alpotera, maglalabas sila ng mga picture ko, katabi ni Lisa Tanas, ni Marcos, na si Marlica talagang ano yan, Marcos loyalist yan. Bakit? Sekreto ba yan? Nagpapabudol kayo? Paninira na yan ngayon pa lang in preparation sa 2028. Para i-discredit ako. Alam ninyo, kayo, tayong lahat na nabudol tayo, even si Inday Sara. Si Sara ba, tsaka si Lisa Tanas, walang picture? At si Bangag, nabubudol kayo dahil yan ang target ng mga double agent. Yang si Amy yan, pagpapamilya pa rin yung mga putang inang yan. Ginagago kayo. Then, huwag nyo nang ubusin ang oras nyo dyan kay Vice Ganda. Ubusin nyo kay Lisa, kay Tambaluslos, kay Amy, sa lahat ng mga bangag. Dahil sila ang punot dulo kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte. 2023 pa lang, in-expose ko na yan sa inyo. Na iba, you know, Oplan eliminate the enemies. Sara Duterte, Tiboloy, and the Dutertes. Diba? Tapos sila, papaniwala kayo porkit kaibigan ni Inday. Hindi na tayo pwede magsalta. Excuse me. Wala akong wala akong sinumpaang salaysay kay Vice President na dahil sinusuportahan ko siya, hindi ko babatikusin ang mga kaibigan niya. Walang ganon. Puro na lang tambaluslos. Okay, si Tambaluslos. Ganito, ganyan. Ano yun? Dambuhalang sanggol. Pero yung kapatid mong dambuhala, ngiwing addictus. Personal vested interest sa ginagawa ni Amy. Namamangka siya. Diba, alam niya, marami pa supporter ng mga bangag at mas marami ang supporter ng mga Duterte. Kaya ganyan siya, nakastick siya sa Duterte. Pero hindi niyo maiaalis, diba, ang kanyang pamilyang bangag dahil hindi nga niya nangako yan. Diba, sabi ko sa inyo, nangako yan na magsasalta against sa pagiging addict ng kapatid niya. Pero hanggang ngayon, wala. Now, galit na galit tayo kay Vice Ganda dahil binastos ng Pangulo Duterte. Bakit si Amy ba? Hindi lang siya nagsasalita ng katulad ko. Pero behind the scene ang kanyang tira. Behind the scene ang kanyang pakikipagsabuatan sa kanyang kapatid. Kapatid niya yan. Di ba? In preparation yan for 2028. Kung tatakbo siya sa malaking nangangarap yan, di ba? Di ba? Ang sabi ko sa inyo, nung hindi pa sila nag-aaway ni Lisa Tanas, ang usapan niyan si Mangga ang magiging parang, behind the scene president dahil alam ni Amy na ang kapatid niya ay addict, authenticated bangag. 'Di ba? Authenticated dito sa California kaya hanggang ngayon lumipas na yung 1 taon pananakot nila sa akin na kesyo ipapa-extract ako kakasuhan ako dahil sa nilabas kong pulboronic video. Mag-isip-isip kayo. Dahil kung nagsisinungaling ako at yung forensic investigator
forensic person na nag-authenticate niyan, dapat kalaboso na ako. Isang malaking kaso yan. Kung yan ay fake, yung ginawa ko, mahigit isang taon na. 2024, nung inauguration ni Bangag, nilabas ko. And now, nag-inauguration siya. Nasaan na yung pananakot nila sa akin? Nakakason, wala. Kasi oras na magnanakot sila, magkaso sila, ay kalaboso sila. So, mabalik tayo dito kay Amy Marcos, mga kababayan. Diba? 2028 yan, politika yan, hindi yan para sa inyo. Ang aatakihin niya, si Tambaloslos. Para kunyari, magpapaniwala tayo sa kanya, wow, galing-galing. Ang magpinsan, nagbabakbakan. Kasi takot siya na mawala ang Duterte supporters at takot din siya na mawala yung ibang Marcos Bangag supporters. Imagine mo, win-win si Mangga. Maari may nakikinig sa atin ngayon, di ba, ng mga political analyst. Iniiwasan niyang boljakin yung kanyang kapatid. Kasi pareho yun, imagine mo. Kung makuha niya ang Duterte supporters at ibang Marcos supporters, ang kalaban niya lang is yung mga dilawan, di ba? O baka, pailalim din ang tira niya. So meaning, mga kababayan, ito lahat ay palabas lamang. Dahil ang kapatid niya, yung punot dulo nitong nitong ICC na ito, nung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Dati, sinabi ni Bangag, sabi niya, we will not lift a finger. January yata yun, last year. When it comes dito sa ICC na ito. Tapos after that, sabi niya, hindi daw nila pipigilan. Okay? Hindi daw nila, sabi niya, hindi daw ni Bangag haharangin kung, tama ba? Hindi nila daw hahayaan ang ICC na manghimasok sa ating bayan dahil may sarili tayong soberenya. Mga ganyan, di ba? Tapos later on, pinakidnap si Pangulong Duterte nang wala kayong ako alam ko prior, beforehand, 'di ba? No, nasa Hong Kong pa lang. O ano ngayon? Kaya ngayon si Dambuhalang hindi siya sanggol, si Dambuhalang demonyo, okay, ang sinasabi ni Amy na 'yan ay kasabwat lahat 'yan sa pangingidnap kay Pangulong Duterte. Gusto niyang kunin ni Mangga ang inyong boto. Nakuha na nga kayo, di ba? Nito nakaraang eleksyon. Nabubudol na naman kayo.